morning, sir. Morning po. Baka pwede po ako nilang I-claim nyo na lang po sa Tumana, ha? Pwede naman po ibalik yan, pero i-claim nyo, may pipirmahan po kayo. Nilagyan namin yan, may nagganong pulubi dyan, natutulog, ang dami. Kasi supposedly wala nga pong harang yan. Para makamukha lang po malinis eh. Hindi po nagmukha malinis, pero inangkin nyo naman po ang sidewalk. Hindi naman po namin nakin, sir. Hinarangan lang. Narangan lang kasi, syempre po, mga naano namin yung customer, may pulubi dyan. Pa problema, hindi nyo po pa mga may-ari yan. Opo, alam po naman. That's why tatanggalin po namin. Ito po talaga. Actually nga, gusto ko ang gibain yan eh. Ito po boundary yan. Hindi po, buo po yan, sidewalk. Meron po silang yung sa dito po nila. Kasi nung inupahan ko to, meron ng bakal dito ng mga tao. May tinatawag pong easement na pwede pong kunin ng gobyerno. Kaya nga po, sir, kaya nga po hindi ko na nga ginagalaw yan. Papaliwanag lang po. Hindi, kaya nga sir, pinapaliwanag ko po. Kasi nung inupahan ko po yan, meron po talagang bakal yan. Ang hangganan nila, ganyan po. Kaya nga, boss, kaya nga pinapaliwanag ko po sa inyo, under Building Code of the Philippines, ang sidewalk po dapat at least 1.5 to 3 meters. Kaya nga po sir, kaya pinapaliwanag ko sa inyo, hindi po. Ito para magkaintindihan tayo, ha? Wala kang babayaran. May pipirmahan kayo kasulatan. Makiklaim nyo po yan sa opisina. Kukumpiskahin po muna namin kasi sa araw-araw na dumadaan ako, laging nandyan eh. Ang problema po kasi sir, may natutulog na pulubi dyan. Nalagyan lang namin naman. Kasi yung customer namin, pagka nakikita ang pulubi, na ano po sila eh. Boss, wala naman po pinagkaiba kasi kung yung pulubi matutulog talaga dyan, tatalon lang ako eh. Kaya nga sinasabi ko sir, ito technically, pwede ko pong gibahin yan. Due consideration, dahil matagal nang nandyan yan, hindi ko na nga po gagalawin. Pero kung technically, pwede ko pong gibahin yan. That's why sabi ko sa inyo, ito pwede nyo ma-claim. Wala po kayong babayaran. Po yung boundary talaga nila. Ito yung inupahan namin dyan, meron nakalagay. Mas pangit pa nga po dyan. Mali nga po yun. Reggie, helmet! Naputan nyo lang po yung ano dyan, yung parang bakod dyan ng baso. Walang helmet, parahin mo yan. Kung gusto nyo gumawa ng harang, dapat hindi na ganun, nandoon. Para pa diretso lang yung harang mo. Diba? Claim nyo na lang ha, wala mang babayaran yan. May picture naman. Saan po ba i-claim? Sa MMDA po. Doon, kung gusto nyo magharang, doon po kayo. Huwag po dito, ha? Sige po. Nasa yung tow truck mo? Nasa yung tow truck. Isang motor nga dito. Paikuha. MMDA sa may EDSA. Julio Vargas po, Julio Vargas. Apo. Magki-clearance lang po kayo, ha? Wala lang po kailangan bayaran dyan. Dapat pala may dala tayong yung pambunot sa kekit. Hindi, malapit na nga ako kumuha ng wireless bolt cutter eh. Wireless grinder eh. Saka yung jackhammer. Automatic pala ito. Automatic angat. Automatic angat. Sakay nyo na. Pakibilis nga. Isang motor lang to. Tatagal-tagal pa tayo. Skog yung mga vendors, alisin. Kunin yung mga kailangan kunin. Boss, magandang umaga po. Bawal po kayo dito sa C5. Ha? Ay, hindi naman po yun ang connection. Ang pinag-usapan po natin, pagdaan nyo po sa C5 na pinagbabawal po kayo. Saan po kayo sinundo ate? Dito po sa may looban. Magkano po ang bayad? 50 pesos. Hanggang saan po? Las Piñas. May lisensya ka po ba? Imagine mo to ha. May sakay ka. Lumabas kayo sa highway. Wala kang lisensya. Alam niyo po ba yon na wala siyang lisensya? Okay lang po ba sa inyo yung driver nyo walang lisensya? Pag kayo po ay nadisgrasya, mas magiging malaki po ang problema niyan. Nagbayad ka na po ba ate? Hindi pa naman po. Pasensya na po ha, mahuhuli po ito at may impound po. Sige po. Sa'yo ba to? Ano to? Boundary. O, edi araw-araw ka nagmamaneho nang wala kang lisensya. Ba't di ka muna kumuha ng lisensya bago ka magmaneho? Kasi tulad niya, wala kang lisensya. Imbis na titikitan ka lang ng e-trike ban, may impound ka pa. Tagal na yan hinuhuli dito. Hindi ba kayo sinabihan ng presidente nyo? Hindi. Bakit? Saan grupo ka ba? Ito. O ibang grupo ka pa. May number. Ayan, 201-21.
Paisa nga ako dito, walang lisensya. Yes, kuya. Yun, no? Thank you, sir. Thank you, ingat, ingat. Ha? Ibang lisensya? Kaninong lisensya? So, ikaw ang nagmaneho, patitikita mo, lisensya ng ibang tao? Pwede po ba yon? Legal po ba yon? Ganito lang yan, kuya, may anak ka ba? Ay, Mga anak misis mo. Ganito lang yan, ha? Imagine mo, misis mo nakasakay sa isang pampublikong sasakyan. Nahuli o kaya, let's say, nagkaroon ng aberya. Sasabihin ng driver, pasensya na po, wala akong lisensya. Lisensya ng ibang taong gamitin natin. Papayag ka ba? O, di ba? Kung ikaw hindi ka papayag, what more? Walang problema maghanap buhay. Sana ilagay nyo sa tama. Ang dali lang naman kumuha ng lisensya, di ba? Pumunta ka sa LTO, mag-exam ka, mag-seminar ka. Unang-una, mag-i-student permit ka muna. After 1 month, papalitan nyo ng non-pro o kaya professional dahil namamasada ka. E di wala ka na magiging problema. Aalamin nyo na lang kung sa kayo pinapayagan at di kayo po pwede. For the meantime, kuya, may impound to, ha? Alam naman yan ng presidente nyo, eh. Ilang beses na po kayo nahuhuli dito. Hindi naman namin kayo pwedeng pagbigyan dahil ilang beses na po ito nauulit. Hindi man ikaw. Ngayon na po Kaya, hindi ah. Sabi mo kanina, boundaryhan mo to. Hindi ako naniniwala ngayon ka lang. Ano, sir, eh. Oy, bakit ka lumabas ng C5 kung doon ka sa looban? Kapatid po sa ulit, sir, eh. Ha? Kapatid po ako ng pasahero. Kaya nga, pinagbabawal nga po kayo dito. Pangalawa, wala ka namang lisensya. Tapos naghatid ka ng pasahero. Buhay po yung sinasakay mo. O to, tatanungin kita. Wala kang lisensya, di ba? Pag tinanong kita tungkol sa mga batas ng pang-trapiko, sigurado ako hindi mo ako masasagot. Beles, ikaw na. Yung papel mo, May papel ba to? Kaya nga po nandun ako sa may-ari, sa Toronto, eh. Pakibuksan na lang to. Ano yan? Yes po. Andiyan ang chassis number niyan, may number yan. Pati papel nito, wala. Sa may-ari, eh. Sige, tabi lang natin. Lahat wala. number nito. Wala nga, tinanggal yun. Andyan dapat yan eh. Thank you, sir. Thank you. O, ayan, nandyan. May impound muna to, kuya, ha? Towing. Isang tow truck. Thank you. Ha? Iwanan mo muna yung tools mo dyan. Bitawan mo dyan, ha? Yung tools mo, ba't iwanan mo muna dyan? Yan. Hindi ka namin mapagbibigyan. Kasi hindi naman ito unang beses kami pumunta dito. Ilang grupo na yung nahuli namin at pinagsabihan. Ay, nako. Yun nga kasi problema, wala kang lisensya kaya hindi mo alam, eh. Pero kahit na wala kang lisensya, dapat alam nyo pag nagmaneho kayo sa pampublikong kalsada at may pasahero, may lisensya. Hindi naman bisikleta yung dinadala mo. And wow to eh. May chassis dapat yan, tinanggal lang. Ha? Hindi nga kita mapagbibigyan. Kahit gusto kitang pagbigyan, ang problema, hindi to unang beses. Hindi ko naman pwedeng piliin kung sino ang una at sino ang pangalawa. 'Di ba? Saka ikaw na rin nagsabi, boundaryhan to, so hindi to ngayong araw lang. Lagi kang bumabiyahe dito. Ngayon ka na napunta dito? O, saan ka ba bumabiyahe? Dito sa ano? O, bakit ka... Ilaya po, Aldana. O, bakit ka pa lumabas ng C5? Okay na yung lugar mo eh. Naglalagay po ako ng pasahero, sir, eh. Dapat kayo mismo nagsasabi, hindi po kami pwede sa C5. Kaya sa loob po kayo dumaan. Diba? Ayan. Maaabala kayo kasi meron kayong pagkakamali. Makukuha mo naman yan, ha?